Minsan, ang buhay ay parang isang pelikulang hindi mo alam kung kailan magsisimula ang climax. May mga kabanata tayong isinusulat sa dilim. Mga pahinang hindi natin maipakita sa ating mga mahal sa buhay. Pero doon sa mga pahinang yon, doon tayo pinaka nagiging totoo. Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang kaluluwang pinagtagpo sa maling panahon. Pero sa isang pagkakataong hindi malilimutan. Siguro may mga bahagi nito na maituturing na corny, kabaliwan, o kahit pa nga pagkakasala. Pero alam ko, marami sa inyo ang mauunawaan ako. Dear Kuya Allen, ako po si Julian, 32 years old, at masasabi kong maayos ang takbo ng buhay ko. May asawa, may anak, at isang matatag na trabaho sa Pampanga. Patangkad ako, 5'10", medyo maputi, at sa tingin ng marami, isa akong tipikal na padre de pamilya. Pero sa likod ng maskarang ito, may isang sikretong tanging ako lang ang nakakaalam. Ako ay isang bay. Hindi ako yung tipo ng halata sa galaw. Oo, may pagkamalamya ang kilos ko minsan. Pero hindi mo isiping may ibang side ang aking pagkatao. Ang side na ito ay madalas kong itago sa loob ng maraming taon. Isang araw, dahil na rin siguro sa pagod sa paulit-ulit na takbo ng social media, naisipan kong bumalik sa mga lumang platforms. Gumawa ako ng account ko sa Messenger at Friendster noon. Hindi ko alam kung bakit pero parang hinahanap-hanap ko yung excitement ng pagkikipag-chat sa mga taong hindi ko kakilala. Mga taong walang husga. Naging libangan ko ang pagtingin sa mga profiles, lalo na ang mga sexy pictures ng mga lalaki. Doon, naramdaman ko ang kalayaang hindi ko mahanap sa tunay na mundo. Hanggang sa isang hapon, habang abala ko sa trabaho, biglang tumunog ang aking messenger. Isang contact request mula sa isang nagngangalang Rico. Dahil sa likas na friendly, tinanggap ko siya. At doon nagsimula ang isang mahabang serya ng pag-uusap na babago sa nararamdaman ko. Si Rico ay katulad ko rin. 32 years old, pamilyadong tao. May asawa at anak. Taga Quezon City siya at doon din nagtatrabaho. Sa simula, normal lang ang usapan. Pero habang tumatagal, naramdaman kong may connections kami. Hindi lang dahil sa pareho kaming bay, kundi dahil sa pareho kami ng pananaw sa buhay. Mahal na mahal niya ang pamilya niya, gaya ng pagmamahal ko sa pamilya ko. Naging open kami sa isa't isa. Ikinuwento ko sa kanya ang mga naging karanasan ko bago pa ako nag-asawa. Ang mga dating relasyon ko sa lalaki na hindi nagtagal dahil sa hirap ng sitwasyon. Ikinuwento ko rin ang unang beses na nakaramdam ako ng init mula sa kapwa lalaki.
noong 23 anyos pa lang ako. At siya naman, naging tapat din sa kanyang mga naging escapades. Sa bawat chat namin, tila ba nawawala ang distansya ng Pampanga at Quezon City. Mula sa YM, lumipat kami sa text. Palitan ng mga pictures, palitan ng mga kwento tungkol sa trabaho, hanggang sa mauwi sa mga seryosong usapan tungkol sa aming mga nararamdaman. Maingat kami, sobrang ingat. Ayaw naming mabasa ng aming mga asawa ang aming mga mensahe. Pero sa kabila ng pag-iingat na yon, may isang bagay na hindi ko napigilan. Ang unti-unting pagkahulog ng loob ko sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, Kuya Allen. Pero magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang matagal na kami magkakilala. Kaya naman nang magkayayaan kaming magkita, di na ako nagalangan. Nagkataon na may lalakarin ako sa Maynila. Kaya sinabihan ko siya. Kita tayo sa Farmers Cubao, ang sabi niya. Alauna medya ng hapon na makarating ako sa Cubao. Ang kaba sa dibdib ko, tila ba hindi mapakali. Alam niyo yung pakiramdam na parang first date noong high school. Ganun-ganon ang nararamdaman ko. Nag-text siya. Inilarawan ang suot niya. Blue-green na striped polo shirt. Maong pants. Nakasalamin. At nakakap. Inikot ko ang paningin ko sa dami ng tao sa Farmers. Hanggang sa makita ko siya. Lumapit siya sa akin at doon, sa gitna ng ingay ng Cubao, nagkangitian kami at nagkamayan. Sa totoo lang, Kuya Allen, hindi siya yung tipo na artistahin. Pero para sa akin, napaka-cute niya. May taas siyang 5'7". At yung mga ngiti niya, tila ba may sinasabing hindi ko agad mawari. Maya-maya pa, napansin kong nakatingin siya sa direksyon ng Sogo Hotel. Nagkaintindihan na kami. Alam naman naming pareho ang dahilan ng aming pagkikita. Hindi lang ito para magkape. Ito ay para sa isang sandaling kami lang ang nakakalam. Naglakad kami papunta doon. Habang magkasabay na naglalakad, tahimik lang kami sa simula. Mahiyain din pala siya sa personal. Kagaya ko. Pero pagpasok namin sa convenience store, parang bumili ng tubig. Doon na nagsimulang mag-relax ang pakiramdam namin. Nagbibiruan na kami na para kaming mga espiyan na may misyon. Alas 2 ng hapon nang pumasok kami sa loob. Pag-akyat sa kwarto, naupo kami sa gilid ng kama. Isang sandali ng katahimikan. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang tensyon. Pero hindi tensyon ng takot, kundi tensyon ng sabik. Maligo ka na, sabi ko sa kanya. Ha? Bakit ako lang? Sabay tayo. Ang tugon niya sabay ngiti. Doon sa loob ng banyo, habang tanging liwanag na nanggagaling sa kwarto ang nagsisilbing ilaw namin.
nagsimula ang lahat. Tinanggal namin ang aming mga tuwalya. Tumapat kami sa shower at hinayaan ang maligamgam na tubig na dumaloy sa aming mga katawan. Inabot ko ang sabon. Dahan-dahan kong sinabon ang kanyang balikat, ang kanyang dibdib, pababa sa kanyang puson. Naramdaman ko ang init ng balat niya. At nang maglapat ang aming mga labi, Kuya Allen, doon ko nalaman kung bakit siya espesyal. Napakagaling niyang humalik. Sa bawat dampi ng kanyang labi sa akin, parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko. It was intimate, sensual, at punong-puno ng init. Siya ang naging definition ko ng isang best kisser. Doon ko nabuo ang pangalang Rico sa isip ko. Isang pinaikling tawag para sa isang taong ang bawat halik ay parang isang tula. Hindi siya nagmamadali. Napaka-gentle niya. At yun ang hinahanap-hanap ko. Ang tenderness sa gitna ng pagnanasa. Nagpalitan kami ng init. Nagbahagi ng mga sandaling tila ba tumigil ang oras. Doon sa loob ng silid na yon, walang asawa, walang trabaho, walang obligasyon. Meron lang Julian at Rico. Nagpatuloy ang aming paglalakbay sa loob ng kwartong yon. Sinubukan namin gawin ang mga bagay na pareho naming hindi pa nagagawa sa ibang lalaki. Nag-usap kami kung papayag ba ang isa na maging vulnerable. Pero sa huli, naging mas matimbang ang respeto namin sa bawat isa. Na makita niyang nasasaktan ako sa isang posisyon. Agad siyang tumigil. Ayoko masaktan ka. Ang sabi niya habang hinihimas ang buhok ko. Doon ko lalong naramdaman na hindi lang ito basta physical attraction. May respeto, may pakialam. Matapos ang aming pagsasalo, umiga kaming dalawa sa kama. Magkayakap at parehong nakatingin sa kisame. Doon, mas naging malalim ang usapan. Pare, nagigilty ka ba? Ang tanong niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Ayokong isipin muna ngayon yan, Rico. Ang alam ko lang, masaya ako sa mga sandaling ito. Nangako kami sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi namin pababayaan ang aming mga pamilya. Sila ang priority namin. Pero doon ko ring naramdaman ang isang matinding kirot sa puso ko. Bakit ba kailangan maging ganito kakomplikado? Bakit kailangan sa tagulang namin maramdaman ang ganitong klaseng kaligayahan?
Kung malaya lang ako, Rico, baka ikaw na ang pinili ko. Pumasok sa isip ko ang lingin yun, pero hindi ko kayang bigkasin ng malakas. Tumunog ang telepono sa kwarto. Tapos na ang 3 oras namin. Nag-extend pa kami ng 1 pang oras. Ayaw ko pa siyang pakawalan. Hinawakan ko ang kamay niya. Hinahalikan ko ang bawat daliri niya na para bang binibilang ko ang bawat segundong natitira. Nagsindi ako ng sigarilyo habang siya naman ay nakasandal sa aking balikat. 3 sigarilyo ang naubos ko. Pero ang kaba at lungkot na nararamdaman ko sa paparating na paghiwalay ay hindi pa rin nawawala. Nang oras na para magbihis, tila ba bumigat ang bawat kilos ko. Sinuot ko ang aking damit, inayos ang aking sarili, at muling tiningnan ang aking refleksyon sa salamin. Muling babalik si Julian, ang pamilyadong tao, ang bay na lihim. Bago kami lumabas ng pinto, inagkanya ako muli. Isang halik na mas matamis, pero mas masakit. Isang halik na nagsasabing, hanggang dito na lang muna. Lumabas kami ng Sogo at naglakad sa overpass ng Farmers. Niyaya niya akong kumain. Pero tumangga na ako. Paggabi na rin kasi at kailangan ko nang bumalik sa Pampanga. Hindi niya ako iniwan hanggang sa makasakay ako ng sasakyan. Sa loob ng bus, habang nakatingin sa mga ilaw ng EDSA, ramdam ko ang bigat sa akin dibdib. Miss ko na siya kaagad. Corny, di ba? Pero yun yung ng katotohanan. Buong biyahe ko, siya lang iniisip ko. Mahal ko na ba siya? O dala lang ito ng bukso ng nararamdaman? Hindi siya nag-text ng gabing yon dahil nalubat ang cellphone niya. Inaabot ako ng madaling araw sa paghihintay. Nang tumunog ang phone ko ng 2:00 ng madaling araw, parang nabuhayan ako ng loob. Si Rico. Nag-explain siya kung bakit hindi siya nakapag-text kagad. Doon ko naramdaman na mahalaga rin pala ako sa kanya. Lumipas sa mga linggo at buwan, patuloy ang aming palihim na komunikasyon. May mga tawagan na kami. May mga endearment na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Pero mahirap. Napakahirap magtago. Kailangan naming lumabas ng bahay para lang makatawag sa isa't isa. Naging bukas ako sa nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na mahal ko na siya. Pero siya, nanatiling maingat. Ayaw niyang i-close ang pinto pero ayaw din niyang magbigay ng assurance. Naiintindihan ko siya. Pareho kaming may nakatayang buhay at pamilya. Minsan, kapag ikinukwento niya ang mga dati niyang nakakausap,
nakakaramdam ako ng selos. Pero anong karapatan ko? Hindi ko naman siya pag-aari. Isa lang akong anino sa buhay niya. Kaya ng pagiging anino niya sa buhay ko. Nasabi ko rin sa kanya ang kantang palaging tumatakbo sa isip ko na tuwing naaalala ko siya. Kung malaya lang ako ay ikaw pa rin ang ibigin ko. Kung malaya lang ako, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi ito nangangahulugan na pinagsisisihan ko ang pamilya ko. Mahal ko ang asawa ko at anak ko. Pero may isang bahagi ng puso ko na kay Rico lang nakalaan. Isang bahagi na hindi mauunawaan ng mundo. Sa ngayon, habang ibinabahagi ko ang kwentong ito, tapos na ang aming kabanata. Wala na si Rico sa buhay ko. Siguro nga, ang mga taong katulad namin ay pinagtagpo lang para maturuan ang isa't isa ng isang mahalagang leksyon. Na ang pag-ibig ay hindi laging nauuwi sa happy ending. Nakasama ang isa't isa. Minsan, ang happy ending ay ang pag-alam na minsan sa buhay mo, may isang taong tumanggap at nagmahal sa'yo kung sino ka talaga. Kahit sa loob lang ng 4 na oras sa Cubao. Kung nababasa man niya ito ngayon, o kung naririnig man niya ang boses ko, sana ay magkaroon ng ngiti sa kanyang mga labi. Salamat, Rico. Salamat sa bawat halik na nagpadama sa akin na ako ay buhay. Hanggang sa muli natin pagkikita sa ibang buhay, sa ibang panahon, kung saan malaya na tayong dalawa.